Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Pagka gano'n, tanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Kung sasabihin nila, hindi kami nag-audit. Ang ginagawa namin is investigation in aid of legislation. Okay, kung yun ang ating objective, bakit isa lang inimbestigan natin? Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit na isolate lang, ang pinipilit na gisain lang, Office of the Vice President. In aid of legislation po ba ito? O in aid of persecution? Nahihiya na nga rin ako Siguro nahalata ninyo Nakakahiya talaga. Hindi ito yung House of Representatives na pinusukan ko noong 2004. Hindi po ganito. Anong next move po in VP Sara after this thing? Hindi ko po alam kung anong gagawin nila, pero sa tingin ko dahil mga legal advisors naman po nila, pinakamaganda siguro ay petitions should be filed in the courts of law para po malaman na natin kung tama po itong nangyayari. Sa akin palagay po kasi hindi na po tama yung processes and procedures so far taken by the House of Representatives are highly irregular. May motion kayong gagawin sa Congress? Meron namang meron namang hearing sa Monday. I think I will attend kahit na masama ang loob ko sapagkat ayaw ko nakikipag-away sana Nakita nyo naman, nung una akong umattend doon, nagre-raise lang ako ng mga issues about procedures. Sabi ng chairman, hindi na raw ako member. As member, hindi na raw ako pwedeng mag-raise ng procedural issues. Saan ka naman nakakitang ganon? I am still, and the last time I checked, I am still an elected member of the House of Representatives. At dahil nga, member ako ng House of Representatives, kahit anong komite yun, kaya sabihin nilang hindi ako member, pwede ako magsalita at mag-participate. Kung pipigilan nila ako, di ba nyo naiintindihan kung anong klaseng procedure, kung anong klaseng tuntunin na ang meron kami. Ang 17 taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayaring ito. Nalulungkot po ako, nagdaramdam ako, nai-stress ako kung bakit nangyari ito. Ito lamang pagdinig na ito in aid of legislation. Kayo po na nasa media, alam kong nalalaman na ninyo, hindi na po in aid of legislation. Kung totoo po na isinasaalang-alang namin yung paggasta at kailangan po natin busisiin, tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan natin maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Pagka gano'n, tanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Kung sasabihin nila, hindi kami nag-audit. Ang ginagawa namin is investigation in aid of legislation. Okay, kung yun ang ating objective, bakit isa lang inimbestigan natin? Ilang opisina ba ang merong confidential fund sa palagay nyo? May idea ba kayo? NGAs na lang, National Government Agencies. Ilan ba karami ang National Government Agencies? Palagay mo na lang 500. Okay? At yung kalahati nun, binigyan ng confidential fund. 250 yun. LGUs, sila ng LGUs. Mga mayors and gobernador. Palagay mo lang 1,000. Kalahati nun, 500. O di 750 na yun. What about the GOCCs? Government-owned and controlled corporations. Mga 300 yan. Kalahati na lang. 450. O palagay mo lang 1,000 na lang ang nabigyan na ahensya ng gobyerno. Bakit? Bakit Office of the Vice President lang? Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit na isolate lang, ang pinipilit na gisain lang, Office of the Vice President. At saka yung DepEd na kung saan ay naglingkod siya bilang secretary. Paano po yung iba? In aid of legislation po ba ito? O in aid of persecution? Kaya yun na pong mag-conclude Ang linaw po nito Hindi na po tayo dapat gumamit ng calculator Wala na pong computer na. Hindi nyo pa kaya i-memorize ito? Why are we isolating the Office of the Vice President? Kung confidential fund. Ano po ba yung Commission on Audit? Ito po ay independent constitutional body. Bakit kami po ang gumagawa? Tanungin po natin. Sa Lunes po, ako po ay mag-a-attend ng hearing po, ipagpapatuloy po yata ang pagdinig tungkol sa bagay na ito. Pipilitin kong pumunta ron. Sana po'y walang mga away, sana po'y maging sensible, sana po ipakita nila the better arguments. Wala na po sanang agawan ng hopya.
para tayong lahat po ay masaya. Para lahat makinabang po ang taong bayan. Ibig ko sabihin, sensible questioning, sensible arguments, wala na po kasi yung quality of debates eh. Wala na po eh. Noon po, yung unang pasok po sa Congress, napaka-maingat namin kasi pag-address sa bawat isa sa amin. The Honorable Gentleman from Bohol, ganun kami. The Distinguished Congresswoman from Leyte. Ay ngayon po hindi. Duduruin ka pa eh. Sabi pa ng sasamahan pa yung panlalaki ng mata eh. Are you rebuking this committee? Nakita po kayo ng ganun. Nakakita na po kayo ng ganun. Ngayon ko lang po nakita, ewan ko po sa inyo, sa dami po ninyo, kung hindi po nyo nakikita ang nangyayari. Hindi po namin trabaho ang mag-audit. Yun pong audit observation memo o kaya notice of disallowance. By their very nature, ito po'y confidential. Confidential po eh. Bakit po ang House of Representatives kukunin nila po yung mga dokumento at sila mismo ang gagawa ng gawain ng COA? Ang ibig bang sabihin, gagawa po ba sila ng batas para i-abolish na po ang COA? Hindi po nila magagawa yun. Para ma-abolish mo ang COA, i-amend mo yung saligang batas. Nakakaintindihan po tayo? Kung gusto nyo talagang gugulin ang panahon ninyo sa ganito, tawagin po natin lahat ang mga opisina na pinagkalooban ng confidential fund. Palagay ko, maski si Speaker Martin, merong confidential fund. Thank you, sir. Ang Pangulo, merong confidential fund. Kung last na lang po na yan, sinabi po ni Congressman Pulong Duterte kay Vice President Sara na ikinakahiya niya na miyembro siya ng 19 Congress. Ikaw po bilang congressman, ano po masasabi niyo? Nalapit na ako mapahiya. Nahihiya na nga rin ako eh. Siguro nahalata ninyo. Nakakahiya talaga. Hindi ito yung House of Representatives na pinusukan ko noong 2004. Hindi po ganito. Malapit na po akong mag-graduate next year. Ngayon ko pa makikita ang lahat na hindi dapat gawin ng isang institution kagaya ng House of Representatives. Ang House of Representatives po ay isang parliamentary institution. Dito po ginagawa ang lahat ng pagdidebate. Lilitaw po dito yung makatwirang pangangatwiran kung anong argumento ang mabisa. Hindi nila dapat sansalain, hindi nila dapat pigilin ang magsasalita sapagkat pare-pareho ang members ng Congress. Sir, yung in aid of legislation na hearing, meron na po bang bill na nabasa kayo or meron na ba silang plano? Nabasa na ipapasa? Yung meron silang naipasang bill sa extrajudicial killing. Pag-uusapan ba natin yun? Basahin po ninyo, nakakatuwa, nakakahiya. Sapagkat akala niya, kailangan po malaman ninyo kung totoo na in aid of legislation po ito. Nakapagpasa na po sila ng panukalang batas October 11, 2024. Batay pa nilang tumigil. Meron na pala. So hindi na in aid of legislation, tapos na, di ba? Ang hinahanap nila yung makagawa ng batas tungkol sa EJK. Nagawa na eh. Na-file na October 11, 2024. Batay mo tumigil. Meron ka bang gustong gawin siguro? Di ba? Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Ronnie Garcia Sambes, nakakalungkot po at nakakagalit ang kanilang ginagawa sa ating bayan. Pahayag naman ni Nani Diana, sa out of 340 congressmen iisang congressman lang ang nagsasalita. Saan na yun iba? At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Dai Gonzales, nakakatakot na pala ngayon, kahit abogado di na nirerespeto. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.